Okay, let's proceed to another example here in method of section. Okay, so medyo mas dagdagan natin. Medyo mas malaki na truss. Mas maraming members. So example number 2, determine the force in each member, ED, saan yung ED? ED, EH, and GH. And kung napapansin natin, nag-act na naman sila sa parang same location. Ayan. So, ang unang sabi sa atin, ano ba unang gagawin? Mag-solve ng reaction. So, zoom ko lang ng konti. Lagay natin yung ating isang reaction. Yan ay roller. So, isa lang na reaction. We have RF. Ay, mali. RF. So, we have a hinge at A. Therefore, dalawa yan. So, assume lang natin na isang pataas at isang papuntang kanan. RAH and then RAV. Assume directions po yan. Ngayon, kuha tayo ng ating reaction. So, ang option natin is summation of moment, summation of Fx, and Fy is equal to 0. So, ngayon po, since tatli unknowns natin, pasok ulit tayo sa summation of moment. Ayan, anong point? Summation of moment at point A is equal to 0. Assuming na yung positive moment natin ay clockwise. So, we have 0 is equal to, papasok si RF. So, positive yan. Times, ano ang distance niya papunta kay A? 2 plus 2 is 4. And then, papasok si 40. So, si 40 ay magbibigay ng counterclockwise na ikot about point A, negative 40. Times, ano yung distance niya? 2 meters. Ngayon, papasok din si 50 kilonewton, pero, hindi siya papasok dahil dadaan siya kay A. Laktawan natin siya. Si 30, papasok or hindi? So, ito ay, papasok po siya. Bakit? Kasi hindi naman siya dadaan sa A. So, ngayon, ang ibibigay niya na ikot ay counterclockwise. So, ngayon, negative 30 times 1.5 plus 1.5 plus 1.5 is 3. Next, si 40, papasok din yan. So, negative din po yan. Negative 40 times 1.5 na distance. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 lang yung papasok na ating value. Okay? So, i-simplify lang natin para makuha natin si RF. So, we have 40, negative yan, tas negative, negative. Magiging positive silang lahat pag lumipat ng equation, side of the equation. 40 times 2 plus 30 times 3 plus 40 times 1.5. Tama ba ang values natin? Okay. So, we have 230, then divided by 4. We have reaction F na 57.5 kilonewton. So, positive value, therefore, tama ang assume direction. Next, summation of forces X is equal to 0. 0 is equal to, papasok po si papuntang kaliwa na 30, so negative. Papuntang kaliwa na 40, so negative. Papasok din yung papuntang kanan na RAH. So, wala naman na ibang i-consider. So, we have RAH. Negative 30 minus negative 40 is negative 70. Lipat mo sa kabila, magkakaroon ka ng 70 kilonewton. Okay? So, assume direction natin is tama kasi positive yung nakuha natin na value. Next, summation of forces vertical is equal to 0. 0 is equal to, papasok po si RF, pataas yan. So, RF, papasok din si 40, negative 40. Ito po yun. Si 50, papasok din yan, pababa. Negative 50. And then si RAV, papasok pataas, so plus. Substitute lang natin yung value ni RF, 57.5. So, we have RAV is equal to, lipat natin si 57.5 sa kabila.
57 ay magiging negative na to. Kasi mapupuntang kaliwa. Yung negative 40 magiging plus. Yung negative 50 magiging plus din. So, we will have 32.5. Positive po ito. Therefore, yung ating assumed direction ay tama. So, pataas po siya. Okay, now we have our reactions at our supports. Proceed tayo dun sa next step wherein hahanapin natin kung ano yung saan tayo magka-cut. Okay? I-zoom ko lang ulit sa ating illustration para mas makita natin. Ang unknown po natin is, ulitin ko lang, is ED, EH, and GH. And if we cut here, dyan tayo nag-cut, clear naman po siguro na lalabas o lilitaw yung ating internal forces ng mga particular na hinahanap na members. Okay? So, si ED, si EH, and then si GH. Okay, so, ngayon po, after natin i-cut, mamaya ko na ito-drawing ng hiwalayan. After nating i-cut, pipili tayo ng section na i-consider. So, ulit, again, ang pagpili is doon sa mas simple. Okay, so dito po sa ating truss, siguro naman obviously na mas simple po yung ating truss sa kaliwa. Okay, so therefore it is safe to say na we must consider or considering the left section. Pero po kung kayo ay medyo sinisipag at gustong mahirapan, doon tayo sa may right side. Though, ang mahalaga, parehas tayo ng sagot, ano? So, I suggest, if you have time or nagre-review kayo, I suggest try nyo po si kanan, si right section. But the point is, parehas lang po yan. Okay, dodrawing ko na lang yung left side of the truss para mas ma-visualize natin. Okay, so ito yung member FH, and then yung pataas. Next, ito. Tapos huwag natin kalimutan yung mga applied load dito. So, ito si 40 kilonewton. And then yung ating reaction at F, ay mali. Reaction at F, ano value niya? RF is 57.5 kilonewton. And then, ayan, kunin na natin yung ating, burahin ko lang to. So, ayan, buburahin lang natin yan. Ay, ba't mo binura yung buo? Meron nga pala tayo dyang force. Ayan, ito lang buburahin natin. Ayan. Tapos, ano pa ikulang natin? Ay, labels po natin. Lagyan natin, mahalaga yung label. Okay, F, tapos E. And then yung height nito is 1.5. Ayan yun. Lagay ko na lang dito, 1.5 meters. So, yung F to G, ito yung G natin. Ang sukat niya ay 2 meters. Then, ito ding G to H, 2 meters din yan. Tapos, ito yung D. Ayan. Okay? So, huwag natin kalimutan yung arrowhead. I-assume natin na sila ay tension lahat. Okay? So, 2 meters po yan. Diyan ko na lang ilalagay. 2 meters. So, ano ba yung mga label ng mga unknown na yan? Ito si FED. And then we have ano to? FEH. And then we have FGH. Ayan. So, since nakaslant si FEH, alam natin meron niyang slope. Lagyan na rin natin para hindi na tayo pabalik-balik mamaya. So, yung horizontal niya, sabihin na lang natin 2. Tapos, yung kanyang vertical is 1.5. Kunin natin yung kanyang hypotenuse. Plus 2 meters.
2.5. Ayan, 2.5. Sige, ano pang kulang natin? Ayan, parang wala naman na. Okay? So, ngayon, nakuha na natin yung mga hypotenuse, mga slope, kompleto na. Proceed tayo sa pag-solve ng ating mismong forces. So, we have summation of moment. Moment ang lagi natin kadalasan na ginagamit. Ang tanong ulit, saan tayo magmo-moment? Yan. Pwede tayo mag-moment sa H para mawala si FEH saka FGH. Pwede ka ring mag-moment kay E. Bakit kay E? Mawawala yung unknown mo na FED tapos FEH. Lilitaw lang si FGH. Makasolve ka ng value. But pwede naman dito na lang kay H is equal to 0 considering yung ikot na clockwise as positive moment. Then 0 is equal to papasok si FED. Ito po siya. Ano ang distance niya papunta kay H? Yung 1.5. Ito din yun. Oh. Times 1.5. Next, papasok si RF na 57.5 clockwise, so positive 57.5. Dumiretso na ulit ako. 57.5. The distance is 2 meters plus 2 meters. We have 4. And then ano pa ipapasok? Papasok si 40. So magpo-provide siya ng counterclockwise na ikot. Therefore siya ay negative 40 times the distance na 2 meters from H. Okay? So check natin kung meron pa ba tayong kulang when it comes to forces na papasok. So parang wala naman na. No? So consider natin FED is equal to calculator. Pasok natin yung 57.5 times 4 minus 40 times 2. Okay. Hindi ko pa siya nailipat pala. Okay. So nandito pa lang yan. Ano, yung input ko sa calculator, nandito pa sa right side of the equation. So 150. Dalin mo doon sa may kaliwa, magiging negative 150, tama? So, negative 150 divided by 1.5, you will have negative 100. Pero syempre, ayaw naman natin ng negative value na itama natin yung direction. So, positive 100 kilonewton, babalik ta rin nyo lang assume direction nyo magiging compression. Okay? So, therefore, meron na tayong first value dito sa ating second example. Next, isolve naman natin yung kabilang member. Sabihin natin, solve na lang natin muna using, summation of forces vertical. Sir, bakit vertical? Tingnan natin. Pag nag-vertical ka, ano papasok dito? Si FEH lang kasi siya yung may vertical component. Compare kay FGH, horizontal lang yan. So, wala namang mali kung unahin nyo si Y or si X dito. Mas mabilis lang tayo makakakuha ng value. Anyway, papasok si RF 57.5 pataas o positive. Minus 40 pababa. Then minus yung FEH natin, pababa yan, kaya negative. Times yung slope niya na 1.5 over 2.5. Lipat mo sa kaliwa yung FEH. So we have 57.5 minus 40. Equal to 17.5 divided by 1.5 over 2.5, we have 29.167 kilonewton. Positive ang value, therefore correct ang ating assumed direction. We have tension. Okay? So isa pa. Meron pa tayo unknown na value na isa. Kunin natin si ano bang value to? FGH pa. Okay, so gamitan natin ang summation of forces. Yan. Summation of forces. Dito na lang. Summation of forces X is equal to 0. 0 is equal to, papasok po si positive FED papuntang kanan. Papasok si FGH, yung hinahanap nating isa. Positive yan. Plus FEH. Positive rin kasi papuntang kanan nga. Pero may slope yan. Siya si 2 over 2.5.
5. And then, meron pa ba? So, parang wala naman na. Si ED, nakuha mo yan. Negative 100, ha? Kasi, ito yung gagamitin nyo na value. Hindi naman kayo nagpalit ng direction. Si FGH hinahanap. Si FEH ay positive 29,167. Okay? So, ilipat natin sa kabilang side. Si 100, magiging positive yan. Ito. Si 29, magiging negative 29. 29.167 times 2 over 2.5. So, therefore, for FGH, meron kang 76.666, sige, damay na natin si 4, kilonewton positive. Therefore, tension. Okay? So, now we have the values of unknown member. Ano? So, meron tayong na-solve na value. So, I hope clear po yung ating second example.